Umaga, ngayon ipepresenta namin ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo. Kabanata 15. Isinulat ni Jose P. Rizal. Ginoong Pasta. Mga tauhan, Isagani at Ginoong Pasta. Buod ng kabanata. Dinalaw ni Isagani si Ginoong Pasta na isa sa pinakamatalinong abogado sa Maynila. Si Ginoong Pasta ay madalas konsultahin ng mga pari sa kanilang suliranin, kaya siya ay may malaking impluwensya. Nang makapasok na si Isagani sa opisina, pagkatapos ng mahabang paghihintay sa dami ng kliyente, hindi siya pinansin agad ng abogado at agad nagpatuloy ito sa pagsusulat at nang matapos si Ginoong Pasta sa kanyang pagsusulat, sila ay nagsimulang mag-usap at inilahad ni Isagani ang mga layunin ng mga estudyante na humingi ng suporta mula kay Ginoong Pasta ukol sa kanilang petisyon para sa pagtuturo sa wikang Kastila. Nilinaw ni Isagani na nais lamang nilang humingi ng gabay mula kay Ginoong Pasta kung sakaling konsultahin siya ni Don Custodio. Ngunit kahit pakinggan ni Ginoong Pasta si Isagani, hindi ito nagpakita ng interes na makialam sa usapin. Sinubukan ni Ginoong Pasta na lituhin si Isagani gamit ang mga paligoy-ligoy na paliwanag tungkol sa mga batas, mga kautusan at mga dekreto. Ipinakita ni Ginoong Pasta na tila delikado para sa isang tulad niya ang makialam dahil sa marami siyang interes na dapat protektahan. Sinasabi niya ang bayan ngunit may mga limitasyon ang kanyang pakikilahok. Nagpapahayag si Isagani ng kanyang pananaw na ang mga gobyerno ay dapat makinig sa kanilang mga mamamayan dahil sila ang higit na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga argumento ni Isagani, nanatiling matigas si Ginoong Pasta at patuloy na niyang pinangatwiran na ang gobyerno ay dapat pabayaan ng gawain ang kanilang tungkulin ng walang impluwensya. Mula sa labas ng huli, ipinayo ni Ginoong Pasta kay Isagani na iwasan ng makialam sa mga isyu pampubliko at ipinatutungkol niya ang kanyang buhay na nakasentro sa sarili bilang isang magandang halimbawa ng tagumpay. Hinihikayat niya si Isagani na mag-asawa ng mayaman at relihiyosong babae, magpraktis ng medisina at huwag makialam sa mga isyung pambansa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Isagani ng malungkot dahil sa pananaw ng maglingkod sa bayan. Naiwan si Ginoong Pasta na nagmumuni-muni at naalala ang kanyang kabataan kung saan ninanais din niyang maglingkod sa bayan. Ngunit nagpatanto niya na hindi ito praktik at mas pinili ang sarili niyang kapakinabangan sa bandang huli. Ipinakita ni Ginoong Pasta ang pagkapit niya sa katotohanang sinasanggalan ng sistema ng bawat bansa ay may kanya-kanyang pamantayan at hindi lahat ng idealism ay kanyang isasabuhay. At dito na nagtatapos ang Kabanata 15.